Hello Philippines and hello world! Kamusta po kayong lahat? At welcome dito sa ating channel, Bawat Buhay May Kwento. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw upang pakinggan itong napakagandang love story ni Naomi at Reniel mula po sa panulat ng inyong lingkod. Kaya, relax lamang po kayo dyan at uumpisahan ko na ang ating kwentuhan. I wonder how long this road goes until our paths collide. Will I recognize your voice as you take my side? Si Yumi ay anak ng isang bayarang babae at hindi nga alam ng ina kung sino ang kanyang ama. Isang araw, "Ma, this is Yumi, my girlfriend." Pagpapakilala ni Reniel kay Yumi sa kanyang ina. "Hi, Iha, finally! Sa dinami-rami ng naging kasintahan ng anak kong ito, ikaw lamang ang dinala dito upang ipakilala sa amin." Nakangiting tura ng ginang, sabay halik at bulong sa dalaga. "Huwag ka munang pakakasiguro dahil aalamin ko pa kung ano ang iyong tunay na pinanggalingan." Nabigla man si Yumi sa narinig mula sa ina ni Reniel ay hindi ito nagpahalata. "Hala iho, dalhin mo na itong iyong kasintahan sa hapagkainan. Tamang-tama naman kasi ang inyong dating nakapaghain na si Rosa." "Ano ba naman itong napasok ko? Nakakatakot naman itong nanay ni Reniel. Kung makatingin sa akin, parang lalamunin naman ako ng buhay." Napabuntong hininga ang dalaga sa kanyang naisip. "Wow, ang lalim naman ng buntong hininga na yon, nakakalunod. Huwag kang mag-alala. Sa tingin ko naman, nagustuhan ka ng mama ko eh." Nakangiting sabi ni Reniel, ngunit kibit balikat lamang ang itinugon ni Yumi. Pagkalipas ng isang linggo, "O ma, magmamadaling araw na. Bakit gising ka pa?" "Hinihintay talaga kita iho dahil importante ang aking natuklasan na kailangan mong malaman bago pa mahuli ang lahat." Napakunot ng noo si Reniel sa sinabi ng kanyang ina. "Ma, hindi po ba yan pwedeng ipagsabukas? Sa tingin mo ba mag-aantay ako ng ganitong oras kung makapaghintay pa itong sasabihin ko? At gusto ko makinig ka sa akin kung ayaw mong magmukhang katawa-tawa sa pamilya natin." "Ma, tinatakot mo naman ako. Pwede mo bang diretsahin na lamang kung ano talaga yung napaka-importanting sasabihin mo sa akin?" "Reniel anak, pinaimbestigahan ko ang family background ni Yumi. Hindi siya nababagay sa iyo o sa pamilya natin dahil nakakahiyang malaman ng ating mga kamag-anakan at mga kaibigan na ang napili mong babaeng seryosohin ay galing sa maruming pamilya." "Paano niyo naman po nasabi yan na galing sa maruming pamilya si Yumi?" Kunot noong tanong ni Reniel sa galit na tono. "Anak, bayarang babae ang ina ni Yumi. Ayon sa aking investigador, hindi nga daw alam ng ina kung sino ang ama ni Yumi." "So, kasalanan ba ni Yumi kung hindi niya kilala ang kanyang ama?" "Reniel anak, nakikinig ka ba sa akin? Mag-isip ka nga ng mabuti. Malaking kahihiyan sa pamilya natin yan." "Bakit ma? Kapag kasal na ba kami ni Yumi, kailangan bang ipagsigawan natin kung anong pamilya ang kanyang pinanggalingan?" "Anak naman, kahit anong tago mo ng amoy, sisingaw at sisingaw talaga yan." "I can't believe na maririnig ko ito sa iyo, mama. Alam kong wala kang magandang nakikita sa ibang tao pero huwag si Yumi dahil mahal ko siya at hindi mo siya kayang sirain sa akin." Galit na tura ni Reniel, sabay talikod sa nanggagalaiting ina. Ngunit hindi ito nakatulog kaya bumangon ito at naligo. Umalis ito ng madaling araw pa. "Aalis ka anak, masyado pang maaga, kumain ka muna, halika. Ipaghanda na kita ng kape at ito nga may dala akong mainit na pandesal. Paborito mo ito, hindi ba?" Nakangiting sabi ni Rosa.
Nanay Rosa, pasensya na po kayo, pero nagmamadali po talaga ako, promise. Bukas po ng umaga, pwede mo akong gisingin kapag dating mo galing bumili ng pandesal na yan. Nakangiting tugon ni Reniel sa matandang katulong na nagpalaki sa kanya. Ngunit nang mapansin itong nalungkot ang mukha ng matanda. Sige na nga nanay, ipagbalot mo na lamang ako ng 3 pandesal. Pagkaabot ni Nanay Rosa ng pandesal ay nagmamadali nang umalis ang binata. Magandang araw po, Mami. Bati ni Reniel sa ina ni Yumi noong makita nito ang ginang habang nagkakape sa hardin malapit sa kanilang gate. Iho, napakaaga mo naman. Tulog pa si Yumi. Nakangiting bati ni Mama Len. Mabuti nga po natulog pa si Yumi dahil ikaw po talaga ang aking sadya. May nagawa bang kasalanan ang anak ko? Mami, gusto ko na pong pakasalan si Yumi. Napakaaga naman yan, iho. Sa totoo lang, may palagay naman talaga ako na pakasalan mo talaga ang anak ko. Pero hindi ko naman akalain mapapaaga. Alam na ba ito ng anak ko? Hindi pa po, ikaw muna ang inuna ko. Sa palagay ko naman po papayag siya. Wala naman ako sa posisyon, anak, para pagbawalan ang anak ko sa gusto niya at kung ano man ang nanaisin niyang gawin sa buhay. Basta ba, hindi lang siya magpapakasama. At isa pa, nasa tamang edad na siya para magkaroon ng sariling pamilya. Alam kong mahal na mahal mo ang anak ko, iho, at alam kong poprotektahan mo siya kahit anong mangyari. Mami, pwede niyo po ba akong tulungan sa pagpo-propose ko sa kanya? Ay naku, iho, anytime. Sabihin mo lamang kung kailan at kung saan. Nakangiting tugon ng ginang. Mamayang hapon po, Mami, mga 3 p.m. sa lugar kung saan niya ako sinagot. Sige, naku, iho. Napakasaya ko na sa wakas magkakaroon na rin ako ng mga apo. Mami, magpo-propose po muna ako tapos pakakasalan ko muna si Yumi bago pa po kayo magkaapo. Masyado naman po kayong excited na pe-pressure na tuloy ako. Napangiti ang kaninang malungkot na mukha ng binata. Ayan anak, mas gusto ko na lagi kang nakangiti kaysa yung kanina. Hindi ko nga mawari kung nalulungkot ka ba o natatakot sa pagpapaalam sa akin. Pareho po, Mami. Ipinapangako ko pong walang kahit na sinong makapanakit sa mahal kong si Yumi, kahit pa ang aking pamilya. Kayang-kaya ko po silang kalabanin para sa kaisa-isang babaeng nagbigay sa akin ng direksyon sa buhay. Iho, sa tono mong iyan, pakiwari ko may dinadamdam ka. Wala po, Mami. Okay lang po ako. Pagkasabing iyon ni Reniel ay umalis na ito. O iha, gising ka na pala. Alam mo, weekend naman ngayon. Gusto ko, samahan mo ako sa tabing ilog. Mami naman, ang layo naman po noon at saka baka po pupunta dito si Reniel. Ay, siya nga pala, magtatanghali na. Hindi man lamang nagparamdam ang mukong na iyon. Ganoon ba siya kabisi na hindi man lang makapag-text sa akin ng hi? Matulis ang nguso na sambit ni Yumi. O, problema ba yan? I-text mo na magpunta tayo sa tabing ilog at akin muna ang time mo ngayon kung okay lang sa'yo. Namiss ko na kasi ang mga kwentuhan at tawanan natin, iha. Sus, ang mami, para namang nagkulang ako ng panahon sa kanya. Tika, Mami, sorry po. Oo nga, medyo napadalang na tayong lumalabas mula noong naging kami ni Reniel. Sige po, magbihis muna lang ako, Mami. At dadaan na lang tayo sa nagtitinda ng paborito nating kakanin para may mapagdiskitahan tayo. Aba, maganda yung naisip mo, anak. Sa totoo lang, na-miss ko na talaga ang palitaw nila. Pero dahil pinagplanuhan ko talaga ito kaya nagluto rin ako ng paborito mong palabok. Sana po, ginising nyo na lang po ako ng maaga para matulungan ko po kayo sa pagluluto. Ay nako anak, wag mo nang alalahanin iyon. Sige na, magbihis ka na. Ang importante ay pumayag kang masulo kita. Sige mami, tatawagan ko na rin po si Reniel nang iyong-iyo muna ako ngayong araw na ito. Because I love you so much. Ayokong isipin mong porket nagka-boyfriend na ako, naiitsapuera ka na.
Nako, salamat anak, pero hindi naman ako nagsiselos sa relasyon mo doon kay Reniel. Ang sa akin lang naman ay gusto kitang makasama kahit isang araw lang sa isang linggo. I love you, Mommy. Nakangiting sabi ni Yumi sabay halik sa kanyang ina at tumakbo na ito papasok sa kanyang kwarto. Samantalang si Mami Lynn, paalis na kami ha. Text nito kay Reniels. Andito na rin po ako, Mami, at ready na po ang lahat. Tugon ni Reniel na may kasama pang smiley at heart emoji. Ngunit pagdating ng mag-ina sa tabing ilog, Mom, parang may party ata dito. Lipat na lamang po tayo ng lugar. Namanghang sambit ni Yumi. Ay naku anak, ikaw talaga. Bakit? Sila ba ang may-ari at sila lamang ba ang may karapatan sa lugar na ito? Mami talaga, puro kalukuhan. Doon na lamang po tayo banda. No, Iha. Parang nakalimutan mo na yata ang lagi kong paalala sa iyo, Ana. Hindi ka matatalo kung hindi ka magpapatalo. Sabay na nagkatawanan ang mag-ina. Sige na nga, halika na. Basta, walang atrasan ha. At hindi tayo tatakbo kung itataboy tayo ng may party dito. Nakangisi ngunit nakairap na sabi ni Yumi sabay hila ng kamay ng kanyang ina. Aba anak, parang hindi mo naman alam na walang inaatrasan na laban itong mami mo. Hindi ba? Salamat mami, sana nakuha ko yung tapang mo. Anak, tandaan mo na lahat ng ganda ko ay nakuha mo. Kaya dapat kunin mo rin ang tapang ko at buong puso ko yung ibibigay sa'yo. Mami, nakita mo ba yung lalaking nakaluhod? Mukhang si Reniel yata yan ah. Nagtatakang tanong ni Yumi sabay na patingin sa kanyang ina. Naku, hindi ko naman maaninag masyado. Paano namang si Reniel yan? At bakit naman siya nakaluhod? Party niya ba ito? Halika nga anak, lapitan natin para masiguro natin. Pagkukunwari ng ina. No, mami. Si Reniel talaga eh. Naku, nakaluhod talaga. Oh my God. Oh, mukhang hindi lang ako ang kanyang girlfriend. Mukhang magpo-propose siya, mami. Walang hiya na talaga. At dito pa talaga sa lugar kung saan ko siya sinagot. Hoy, tumigil ka nga dyan. Diba, walang matatalo kung hindi ka magpapatalo. Kaya tara, bilisan mo. Dahil kung meron man siyang ibang babae na nais pakasalan, ako ang babalat sa kanya ng buhay. Ako mismo. Punasan mo yung luha mo. Huwag kang magpapakita na nagpapatalo ka. Bilisan mo. Ako ang bahala sa'yo. Wala atang pwedeng manakit sa kalooban ng nag-iisa kong anak over my dead body. Itinaas ang noo ng ginang na kunwang galit na galit habang hinihila ang nanginginig na anak. Oo nga, sasabulutan ko talaga silang dalawa. Matigas na rin ang tinig ni Yumi sabay pahid ng kanyang mga luha na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. That's my girl. Tandaan mong hindi ka na baby kaya lalaban tayong dalawa para sa iyong kaligayahan. Sandali lang po, Mami. Paano naman po ako liligaya kung alam ko namang may ibang mahal si Reniel? Biglang napatigil sa paglalakad si Yumi noong makitang nakatingin sa kanya si Reniel at nakangiti pa ito. Yumi, gusto na kitang pakasalan. Will you be my wife? Please, say yes. Dahil ikamamatay ko kung mag-no ka. Ayon pa kay Reniel, bigla namang napatingin ang dalaga sa kanyang ina na tila gulong-gulo. Aba anak, mag-yes ka na. Huwag ka nang magpakipot pa, aba. Gusto mo bang mawala ng napakabait na lalaking magmamahal sa'yo? Mami, alam mo ba to? Tango lamang ang itinugon ng batang ginang. Kaya biglang tumakbo si Yumi palapit sa nakaluhod na si Reniel. I wanted to be your wife before you courted me. So yes, I will marry you, love. I love you so much. Gusto kitang alagaan at protektahan sa lahat ng nais manakit sa'yo. Salamat po, Mami, sa tulong. Ayon sa maluha-luhang si Reniel, sabay yakap at halik kay Mami Lynn.
Kaligayahan kong makita na maligaya ang anak ko, Reniel. Sa totoo lang, ipinagdarasal ko talaga na ikaw ang mapangasawa ng anak ko. Dahil noong ipinagtapat ko sa iyo ang totoo, ni hindi ko nakitaan ng pagkabigla yung pagmumukha mo. Ni hindi ka nga nagtanong ng kung ano. Napakasaya ko noong araw na iyon nung sinabi mong, ang anak ko naman ang mahal mo at hindi ang kung saan siya nanggaling at kung anong klaseng buhay meron ako noon. Mami, ipinapangako ko pong dadaan sa aking bangkay ang nais manakit sa inyo, lalo na dito sa aking pinakamamahal. Alam mo ang tunay kong pagkatao? Manghang tanong ni Yumi. Bago pa man kita niligawan ay nagpaalam ako sa mami mo. Pinagtapat niya sa akin ang lahat kaya lalo ko kayong minahal na dalawa. Napakasaya ko, love. Salamat sa pagmamahal. Hindi lang sa akin kundi sa pagmamahal mo sa mami ko. Pwede ko ba kayong madala sa bahay para ipaalam sa aking magulang ang masayang balita na ito para mapagplanuhan na rin natin ang maikasal na tayo sa lalong madaling panahon? Sandali lang. Baka magalit sa akin ang mama mo. Hindi kasi talaga siya masaya nung ipinakilala mo ako sa kanya. Nag-alalang tura ni Yumi. Anak, walang matatalo kung walang magpapatalo. Katulad lang din yan na walang maaapi kung walang magpapaapi. Sige iho, isama mo kami sa inyo. Nakangiting turan ng mamilin na tila nagpalakas ng loob ng dalaga. Hindi mapalagay ang dalaga noong nasa mansyon na sila, lalo na nung titigan siya ng ina ni Reniel. Ano, Reniel? Are you out of your mind? Ibibilang mo ang babaeng ito sa angkan natin? Hindi ka ba talaga nag-iisip na pagtatawanan tayo kapag nalaman ng ating mga kamag-anakan at kaibigan na galing sa maruming pamilya ang pakakasalan mo? Paano kung magtanong sila kung saan ang tatay nito? Paano kung magtanong sila kung ano ang trabaho ng nanay niya? Aba, teka lang muna dito ha. Reniel, bago ka nang ligaw sa anak ko, ipinagtapat ko sa iyo ang lahat. Akala ko tanggap mo, tapos ito lang pala ang sasalubong sa amin? Reniel, alam mo ang lahat pero ipinagpatuloy mo pa rin? Oo, alam ko ang lahat kaya lalo ko silang minahal. Ang ibig bang sabihin nito ay hindi si Reniel ang nagsabi sa'yo tungkol sa buhay ko? Sorry po, Mami. Hindi ko nasabi sa'yo na pinimbestigahan ni Mama ang background ni Yumi. Hindi ko matatanggap na pakakasalan mo ang babaeng ito. Hindi ako papayag na mapabilang sa ating pamilya ang mumurahing babaeng ito. Mawalang galang na nga po. Dahan-dahan po kayo sa inyong pananalita ha. Ano ba ang karumihan ang pinagsasabi ninyo? Yung pagiging bayaran ng mami ko noon? Kasalanan niya ba kung kumapit siya sa patalim para buhayin ang naghihingalo niyang ama? Kasalanan rin ba na maghangad na maiahon ang naghihikhaws niyang pamilya? Karumihan ba kung kailangan niyang ipagpatuloy ang kanyang ginagawa para mabigyan ako ng magandang buhay at edukasyon? Let's go, Mami. Ayoko rin naman magkaroon ng biyanang napakarumi ng puso. Pagkasabing iyon ni Yumi, ay hinila na nito ang braso ng ina palabas sa mansyon na iyon. Grabe, alam kong mapagmataas ka, pero hindi ko naisip o kahit sa guni-guni man lamang na makapagsalita ka ng ganyan sa mga taong napakabuti ng mga puso. Sabi ni Reniel sabay tinapunan ng masamang tingin ang kanyang ina. O saan ka pupunta? Susundan mo yung mga burak? Oo, Ma. Ngayon ko napatunayan na mas mabango pa rin talagang tumira sa burak kaysa tumira dito sa malingasaw mong bibig. Sabay lakad palayo sa ina. Dahil sa mga hampas lupa na yan, hindi mo na ako nire-respeto? Kahit sarado na ang pintuan ay narinig pa rin ni Reniel ang sigaw ng kanyang ina. Kaya binuksan niya muli ang pintuan. Ma, ang respeto ay pinagtatrabahuan at iniingatan yan. Paano mo aasahan ang respeto ng ibang tao kung ikaw mismo hindi mo alam ang salitang respeto?
anak lang kita kaya huwag mo akong pagsalitaan ng ganyan. Mas mahalaga pa ba sa'yo ang mga taong iyon na ngayon mo lamang nakilala kaysa akin na iyong ina? Tama ka, Mama. Anak mo ako na dapat mahalin at suportahan. Ngunit dahil sa iyong kasakiman, mukhang kahit kailan hindi mo yang kayang maibigay sa akin. Sa tanong mo kung mas importante pa sila? Oo, dahil ang mga burak na iyon ay mas malinis pa kaysa bibig mo at marunong silang makipagkapwa-tao. Ipaalala ko lang sa'yo na kung hindi dahil kay Papa, hindi ka magkakaroon kung anong meron ka ngayon. Matuto kang lumingon sa iyong pinanggalingan. Kung buhay pa si Papa ngayon, baka nagsisisi yun na pinakasalan ka at pinaglaban ka kay Lolo. Kung tutuusin nga, halos pareho lamang kayo ng pinanggalingan ng mami ni Yumi. Ang pinagkaiba mo sa kanya ay ginamit niya sa negosyo ang pirang pinangbayad sa kanya para maayos ang kanilang buhay, lalo na sa buhay ng kanyang nag-iisang anak. Patawarin mo ako sa aking sasabihin, Ma, pero ikaw, pira ng mga magulang ni Papa ang nagpapaganda sa buhay mo at buhay ko. Napakaswerte ko dahil inako ni Papa ang pagdadalang tao mo. Si Papa nga ba ang aking ama o katulad din ako ni Yumi na hindi kilala kung sino talaga ang tunay kong ama? Dahil sa sinabing iyon ni Reniel ay mabilis na dumapo ang kaliwat kanan na palad ng ina sa magkabilang pisngi ng binata. Walang hiya ka para pagsabihan ako ng ganyan. Sige, lumayas ka sa pamamahay na ito at tinitiyak ko sa'yo na wala kang mamanahin kahit isang kusing sa mga pag-aari ko. Iyong-iyo na ang lahat ng ito. Kaya kong buhayin ang pamilya ko sa sarili kong sikap. Titingnan natin kung tunay kang mapapasaya ng lahat ng kayamanan na to. Iyon lamang at tumakbo ng palabas ng bahay na iyon si Reniel. Ay wala pa po sila dito, kuya. Ayon sa kasambahay, maya-maya lang ay may dumating na taxi kaya patakbo naman niyang sinalubong ang mag-ina noong makita niyang pababa na ang mga ito. Anong ginagawa mo dito? Magpapaliwanag? Grabe ka, ni hindi mo man lang kami napagtanggol sa nanay mong matapobre. Anak, hayaan mong magpaliwanag si Reniel. Mami, ano pa ang kanyang ipapaliwanag? Yung hindi niya pagtapat sa atin na pinaimbestigahan ako ng mabuti niyang ina? Love, kaya nga gusto kitang pakasalan para ipamukha sa mama ko na kung gaano kita kamahal at kahit kailan, hindi niya ako madidiktahan. Oo, love, totoong ipinagtapat sa akin ni Mami ang tungkol sa pagkatao mo noong nagpaalam ako sa kanya na gusto kitang ligawan. Hindi naman ako natakot bagkos, lalo kitang minahal at talagang hinangaan ko ang mami mo dahil sa kanyang tapang at kabutihang loob. Lukuhin mo yung lilang mong panot. Binabawi ko na ang oo ko dahil hindi na ako magpapakasal sa'yo. Mami, kung talagang mahal niya ako, sana nagsalita man lamang siya kanina. Hinayaan niya lang ng nanay niya na matamatahin tayo. Yumi, kung sasabihin mo ngayon sa akin na hindi mo na mahal si Reniel kaya aatras ka sa kasal ninyo, maiintindihan ko. Ngunit kung aatras ka dahil sa galit mo, sorry anak, ngunit hindi ko hahayaang lalamunin ka ng galit na yan. Nakalimutan mo na ba ang salitang walang matatalo kung walang magpapatalo? At walang maaapi kung walang magpapaapi? Ituloy mo ang kasal ninyo para manalo ka sa laban ninyo ng kanyang ina. Nanalo ka na, masaya ka pa. Pangaral ni Mami Lynn. Ma, mahal ko talaga ang taong ito, pero hindi ko kayang magpakasal sa taong walang paninindigan. Dahil sa sinabing iyon ni Yumi, biglang napahagolgol ng iyak si Reniel. Love, sana naman huwag mo akong husgahan katulad ng paghuhusga ni Mama sa inyo dahil lamang sa hindi mo kilala ang tatay mo at dahil sa nakaraan ng mami mo. Oo, hindi mo narinig kung paano ko pinagsalitaan ng mami ko dahil sa mabilis kang nakalis sa aming harapan. Anak, may punto naman si Reniel. Alam mo, kung ako sa'yo, pakasalan mo na itong nobyo mo para lalong maasar ang nanay nito. Oy iho, pasensya ka na sa bibig ko ha. Biglang natawang sabi ng ginang na nagpangisi naman ng kaunti sa binata. Wala po yun, Mami. Tama ang sinabi ni Mami Yumi.
Magpakasal na tayo sa lalong madaling panahon. Hindi mahalaga sa akin kung hindi iiwan sa akin ng nanay ko ang kanyang ari-arian. Ikaw ang pinakamahalaga sa akin at ang magiging mga anak natin. Pinamulahan ng mga pisngi ang dalaga dahil sa sinabi ni Reniel na mga anak natin. Kaya mabilis naman nakapagsalita ang ginang. Ako na ang bahala sa inyong kasal. Wala kayong intindihin kundi ang magplano kung ilang anak ang gagawin ninyo. Dagdag na pang-aasar ng ginang sa anak niyang napamimi na. Sabay kindat nito sa magiging manugang. Mabilis na tumakbo ang panahon. 2 araw na lang ay kasal na ni Yumi at Reniel. Love, pinapunta ko ang aking driver kay mama para ibigay ang invitation card pero pinunit daw ang card, sabi ni Manuel. Malungkot na sabi ni Reniel. May oras ka pa para umatras sa kasal na ito. Baka kung ano pa ang mangyari sa mama mo, cargo de konsensya ko pa. Mahina ang tinig na tugon ni Yumi na nagpabuntong hininga naman kay Reniel. Dumating na nga ang araw ng kasal na ginanap sa tabing ilog. Napakabato talaga ng nanay mo. Nag-iisa kang anak ni hindi man lang malunok ang kanyang pride. Hindi ninyo alam pero pinuntahan ko siya noong 1 linggo. Aba, hinila ba naman ako palabas? Nainis na sambit ng ina ni Yumi. Love, kapag nagkaanak tayo, hindi natin sila pagbabawalan. Susuportahan natin sila kahit anumang nais nilang gawin sa buhay. Bulong ni Reniel sa asawa. Kahit mapahamak sila? Nang didilat ang mga mata, natugon ni Yumi sa sinabi ng kanyang asawa, kaya natawa si Reniel. Ikaw naman, unang gabi natin magsusungit ka pa rin sa akin. Basta, pakamamahalin kita at ang mga anak natin ng buong puso ko. Iyon lamang ang sinabi ni Reniel at nagpakalunod na ang dalawa sa pagmamahalan na kanilang pinagsasaluhan. I wonder how long this road goes until our paths collide. Will I recognize your voice as you take my side? Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pakikinig at suporta. Kung ikaw po ay hindi ko pa subscribers, please subscribe na po, like at share. Pakiring na rin po ng bell button para maging updated kayo sa aking mga new uploads. Tandaan po natin, bawat buhay may kwento. At ito ang kwento ng buhay pag-ibig ni Yumi at Reniel. Kita-kita po tayo sa susunod nating kwentuhan. Paalam!